Praise God. So bago ko po basahin ang mensahe, ang Bible sa araw na ito, mayroon po akong nais itanong sa ating lahat. Sino po sa ating kalagitnaan ang nakaranas po ng suffering na naging consequences, ito po'y ginawa ng iba pero kadamay ka na naghirap? Sino po? Amen po? At hindi po exempted ang mga anak ng Diyos. Amen po? Hindi po tayo exempted na makaranas ng consequences ng mga pagkakamali ng iba. At doon, still na nakakaranas po tayo ng mga injustice sa ating mga buhay, still ang nais ng Lord ay mapapurihan pa rin siya sa ating mga buhay sapagkat napapapurihan ang Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating mga response sa mga nangyayari sa ating buhay. Kasi bakit ko po ito nasabi? Kasi po, lawakan po natin, kapag nagkamali ang isang presidente sa isang bansa, sino po maghihirap? Mamamayan. Di po ba? Kasali ang buong mamamayan. Kapag po nagkulang ang isang padre de pamilya, sino pong haharap ng consequences? Pamilya. Vice versa, kapag ang asawang babae ay nakagawa rin po ng pagkakamali, and even ang anak, isang miyembro ng pamilya, ang nakagawa po ng pagkakamali, ang consequences ay haharapin po ng buong pamilya. Amen po? Kaya, sa buhay po natin, alam ko po na tayong lahat na narito na mga Pilipino, minsan iniisip pa lang natin na umuwi sa Pilipinas, ano po ang unang ayaw natin? Gastos. Gastos lang ba? Pag may pera ka, kahit magastos, may pera ka naman. Pero bakit? Iniisip mo pa rin, parang mas gusto mo dito sa Europe. Kasi bakit? May 4 season. Diba? Mayroong summer, mayroong spring, autumn, and winter. That's why pati yung mga damit natin ay minsan lang nasusuot kasi po 4 ang season natin. Mapalad tayo kapag hindi na nag-iiba ang mga sizes natin. Pwede pa natin isuot. Pero ang mga bata na lumalaki, kapag bumili ka ngayong taong ito, next year, hindi na maisuot. Yung pang-summer. Amen po? Kaya, sa buhay po natin, kaya ko po ito na-share po sa atin, natanong at naalala na tayo'y humaharap po ng mga consequences sa pagkakamaling nagawa po ng iba, sapagkat ito po ay maunawaan po natin sa mensahe ngayong araw na ito. Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa unang hari, 1 Kings chapter 17. Basahin ko po from verse 1 to 7. Tagalog po ang aking Bible. So, buksan po ninyo kung may Bible po kayo, may cellphone, iPad, please open your Bible. Ang sabi po sa 1 Kings 17 verse 1, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon, hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan, makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan
Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman siya umiinom. Verse 7, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Hanggang verse 9. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Pwede ko po bang hingin ng bawat isa na tayo sumandaling tumayo at tayo po ay yumuko? Buksan po natin ang ating puso, ang ating isipan sa harapan ng Diyos. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, narito po Diyos ang inyong bayan. Nagpapasalamat po kami o God sapagkat kami ay ibinilang mo o Diyos na iyong mga anak. Salamat sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na pinagbayaran ng lahat ng aming kasalanan at kami ay naging malinis at nagkaroon o God na kalayaan na makalapit sa iyong banal na trono. Salamat po Diyos sa araw na ito na kung saan sa pamamagitan ng iyong mga salita, ito ay magbibigay ng kalakasan sa aming mga buhay, lalong-lalo na sa aming buhay espiritual, upang sa aming paglakad, O Diyos, ano man ang aming maranasan, ikaw pa rin ang mapapurihan. O God, salamat, bless your word, bless your servant, and bless each and every one of us, O God, and may your power and anointing be upon us all upang maunawaan namin ang kalaliman ng iyong salita. Salamat po, God, and we acknowledge the free moving of the Holy Spirit. At sa oras na ito, inaangkin na po namin ang katagumpayan at pagpapala at uuwi kami na dala-dala ang masaganang pagpapala, O God, dulot ng inyong mga salita. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Sa iyo lahat ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Praise God! So, sa binasa natin, noon pa sa panahon po ni Elijah, may food delivery na. Sino agree sa akin? Amen po? May globo. Nung panahon po ni Propeta Elijah, at napakabilis po ng delivery kasi walang traffic. Di ba? Ang nagdadala ng pagkain ni Propeta Elijah, uwak. Walang ka-traffic. Siya po ay lilipad lang at diretso na siya sa kinaroroonan ni Propeta Elijah. Sino ang gustong umorder po? I-deliver po ng uwak. Praise God. Kaya, dito po, sa binasa po natin, nais ko pong magkaroon po tayo ng introduction. Ang tunay na hari, isa lang po. Sino po? Si Lord lang. Siya po ang our King, the only one. That's why Jesus Christ is the King of Kings. Ngunit, ang bansang Israel, dumating ang panahon na sila po ay nanghingi ng hari. At nung nanghingi po sila ng hari, ito po yung unang hari ng Israel. Kung maalala po natin, si King Saul. Amen po? The first king of Israel is King Saul. Si King Saul ay naghari po siya for 40 years. At nakagawa po siya ng pagkakamali. Siya po ay pinalitan ng Diyos. At ang pangalawang hari ay si King David. At si King David ay 40 years din po siyang naghari. At ang pumalit sa kanya ay si King Solomon. At pag sinabi po natin, parang ang bilis lang po ang banggitin ang King Saul, King David, King Solomon. Pero pag pag-aaralan mo ang naging buhay nila, hindi po madali. Amen po? At doon,
ang history po ng Israel mula sa buhay po ni King Solomon, nagkaroon po ng war. Ang Israel na divide, ang Israel ng North and South Israel, kaya nagkaroon po ngayon ng dalawang hari. Kaya that's why, sabi nga po, laging sinasabi ni Rep, ang isang tahanan, kailangan isa lang ang king. Amen po? Si tatay lang. Pag nag-asawa na ang anak, kailangan ay mayroon na rin siyang sariling bahay kasi po magkakaroon din ng hari sa kanyang bahay. Kaya, ano pong nangyari? Ang Israel nagkaroon na ngayon ng dalawang hari dahil nahati ang Israel. Nagkaroon na po ng hari ang Israel at Judah. Makikita niyo po, kung pag-aaralan niyo ang history, ito yung tatlong hari, tapos nahati siya, dalawa na po. At itong binasa po natin sa buhay po ni Haring Ahab ay mula kay King Solomon, halos pang-pito siya na naging hari ng Israel. At si Haring Ahab, binigyan po siya, may kadugtong ang kanyang pangalan, he is the worst King of Israel. Grabe ano? Pag binanggit kaya ang pangalan natin, ano kaya inududugtong nila? Di ba? Pag halimbawa ayan, pag halimbawa si Ate Neng, Anilin, Magsiko, ano ang itudugtong ninyo? Matapang na tao. Diba? Tapos, idugtong mo naman si Pastora Lalaine. Magkapatid yan sila. Ano naman itudugtong kay Pastora Lalaine? Maamo, mabait, abat. Opposite. Diba? Kaya, dito po. Ayan, the truth. Pero tingnan nyo po, maunawaan po natin ito, itong sinasabi kong ito. Kasi po ay, ang isang tao, pag narinig mo ang pangalan, mula pagkabata hanggang sa edad natin ngayon, marami tayong naranasan. Amen po? Ang taong masama na sinasabi nila, hindi yan tutulabita, masama. Diba? May time na naging mabuti siya, naging masama siya kasi marami siyang naranasan. Pero, nung panahon na banggitin ang pangalan niya, nakalimutan yung mga mabubuting nagawa, kung hindi ang idinugtong yung kanyang nagawang masama. Kaya let's say, dito po sa pag-aralan natin, si Propeta Elijah, si Elias. Pag sinabi nating Prophet Elijah, ano po ang maalala natin sa kanya? Marami. Di ba? Marami po tayong maalala kay Propeta Elijah, na si Elijah, siya po yung nanalangin sa Diyos na hindi ulan, hindi nga umulan ng 3 years and a half. At nanalangin uli siya, after 3 years and a half, umulan naman. Di po ba? At si Elijah, mababasa din po natin sa Biblia na kung saan siya po ay bumuhay ng patay, yung kanyang balabal ay hinagin po niya sa tubig, nahati po ang ilog Jordan at nakatawid sila. At dumating din sa punto na si Elijah, siya po ay papatayin ni Jezebel at siya ay na-depress at nanalangin po siya na gusto na niyang mamatay. At si Elijah, hindi po nakaranas na namatay kung hindi siya po ay sinundo ng chariot of fire, chariot na mayroong the horse of fire, at doon dinala siya ng ipo-ipo at doon po siya ay kinuha na po siya ng Lord. So, pag sinabing Prophet Elijah, napakarami nating pwedeng maalala sa kanya. Amen po? At ganun din po sa atin, sa ating mga buhay, pag
binanggit po ang ating mga pangalan, ay minsan nakakalimutan na yung mga mabubuting bagay. Pero si Lord, alam po niya ang lahat ng naranasan natin at nararanasan kung ano po ang situation ng ating mga puso. Kaya dito po si Elijah sa kapanahunan po ni King Ahab, since na siya po ang pinaka-worst na king, dahil siya po ang hari ng Israel, may takot sa Diyos. Pero ano pong nangyari? Nakapag-asawa po siya nang walang takot sa Diyos. At mayroong mga Diyos-Diyosan, si Jezebel, si Baal, at ano pong ginawa ni Akab? Sinamba po niya ang Diyos-Diyosan ni Jezebel. At ano pong nangyari? Nagalit ang Diyos sa buhay po ni Haring Akab. Sa galit ng Diyos kay Akab, buong Israel ay nagsuffer. Ito po yung sinasabi ko kanina, na mayroong mga consequences na hinaharap natin na hindi naman natin ginawa. Di po ba? At doon, si Propeta Elijah, siya po yung naging representative ng Lord na mag-intervene sa Israel dahil sa kasalanan ni Haring Akab. Ano po ang consequences ng kanyang kasalanan? Hindi uulan ng 3 years and a half. Isipin po ninyo, dito sa Italy, sa Milan, hindi uulan ng 3 years and a half. Ano pong mangyayari? Hello? Kahit may pera ka, kahit may diamante ka, may ginto ka, mayroon kang mga Ferrari, lahat ng mga mararangyang pamumuhay, mayroon kang magagamit, pero pag walang ulan, anong kakainin ng tao? May pera ka, wala ka namang mabili. May pera ka, wala namang ani. Naalala ko po yung doon sa Egypt, sa buhay po ni Joseph, ano pong nangyari? May pre-aviso. 7 years of abundance and 7 years of famine. At doon, nagkaroon po ng wisdom sa buhay ni Joseph at tinuruan siya nung panahon po ng famine, mayroon pa rin pagkain. Itong panahon po ni Elijah. Bigla, walang magawa ang pera. Kung hindi, miracle ang kailangan natin. So, bago po natin pira-pirasuhin itong pinag-aaralan natin, pag sinabi pong walang ulan ng 3 years and a half, ano po ang kahalintulad nito sa ating mga buhay? Dryness, spiritual dryness, emotional, financial, sa relationship, maraming mga tag dito sa parte ng ating mga buhay na magkakaroon po ng dryness. At kung tumagal ito ng 3 years and a half, ano pong mangyayari sa atin kung tayo po ay nananangan lamang sa ating lakas, sa ating runong, sa ating mga resources? Ano po ang pwede nating gawin? Tanungin mo ang katabi mo. Ano ang pwede mong gawin? Hello? Ano nga ba ang pwede nating gawin? Ano ang pwedeng gawin ng tao kapag po ang Diyos ang nag-intervene? Walang kayang gawin ng tao. That's why, without God, we are nothing. Kapag nagkaroon po ng dryness ang ating puso, wala tayong kapayapaan, halos hindi ka makangiti. Hindi po ba? Kahit pa siguro, bigyan ka ng napakasarap na pagkain, kung wala ka namang kapayapaan, ano po ang magiging buhay natin habang tayo po ay nabubuhay? Kaya po, sa buhay po ni Elijah,
sa panahon po ng 3 years and a half, mayroon pong 3 places na dinaanan niya. At itong 3 places na ito, magbibigay po ito ng lesson sa atin kung paano po natin ibibigay sa Diyos ang ating pagtitiwala sa Kanya habang nakakaranas po tayo ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Kaya ang title ko po sa araw na ito, This is what happened when we trust God like Elijah. Kailangan natin magtiwala sa Lord. Sinabi ko po kanina, ikaw at ako, tinanggap natin si Lord, si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. So, habang pag-aaralan po natin itong pag-aaralan natin, isipin natin na tayo pong lahat nakasakay sa pullman. Sinong driver natin? Sino ang gusto niyong driver? Si Jesus. Kayo talaga. May nagsabi si Brother Peter, si Reb, sino pa ba ang gusto niyong driver dyan? Tawag dito ay, ang driver po natin, habang ito, kasi po itong, maganda itong pag-aaralan natin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog, makinig ka. Amen po? Makinig ka. Sino ang nakaupo sa pinakaunahan ng pullman? Ang driver si Jesus. Tapos may unang upuan. Di ba? Mayroong pangalawa hanggang sa likod. Sino po dito ang mga takot sa heights? Kaya saan ka lang pumupunta, Atineng? Sa patag lang? Ayaw mong umakyat? Di ba? Kasi po ay, kapag halimbawa takot si Atineng sa heights, in case na may pupuntahan siyang mataas, may tiwala siya sa driver niya. Di ba? Na magaling yung mag-drive. Kaya, ngayon po, tayo pong lahat, isipin mo na, pumili ka na, sabihin mo sa katabi mo, pumili ka na ng upuan sa pullman. Si Jesus ang driver. Tayong lahat nakasakay. Amen po? Kaya, dito po ay 3 incidents in Elijah's life, 3 pangyayari sa buhay ni Elijah na magbibigay sa atin ng lesson and life. Itong 3 different places na ito that represents 3 phases in life na mararanasan natin. Ano po yung number 1? Itong number 1, ito po ay mababasa po natin. Ang number 1 ay, ito po the first place, ay ito ay sa batis ng karit. Basta, sabihin po natin, batis ng karit. Okay. So, si Elijah, dahil po nagsimula na po ang walang ulan, 1 taon, si Elijah, pinadala siya ng Diyos sa batis ng karit. Okay. Ilagay mo ngayon ang sarili mo. Ikaw ay bumaba sa pullman, mag-isa ka, pumunta sa batis ng karit. Anong mayroon sa batis ng karit? Batis? Wala ng pagkain? Mayroong dumadating na uwak, nagdadala ng pagkain, umaga at gabi. Twice a day. So, ano pong nangyari? Pag dumaan po tayo ng dryness at ikaw at ako ay kasama pa rin natin ang Diyos sa ating mga buhay, wala mang supply ang paligid mo, ikaw ay may supply pa rin. Amen po? Kasi bakit? Ikaw ay sumunod
sa iyong driver na ikaw ay pumunta sa batis ng karit. At doon, sa batis po ng karit, mayroon, ano pong mayroon? Mayroong natural resources and supernatural resources. Ano po yung supernatural resources? Dinadala ng uwak ang iyong pagkain. Amen po? So sa batis ng karet, doon po ay, pag ikaw ay mag-isa, ano? Malungkot. Walang Facebook. Diba? Walang Instagram. Walang kuryente. Wala kang huhugasan kasi hindi ka magluluto. Wala kang kamaritisan. Wala kang kamarisol. Mag-isa ka lang. So, ibig sabihin, sa buhay natin, inaalaw ng Diyos ang dryness sa ating mga buhay. Kasi minsan, ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng focus. Kasi minsan, tayo po yung puso natin, yung isipan natin, napakarami na pong bagay ang ating mga pinagkakaabalahan at huli na ang Diyos sa ating mga listahan. Kaya sabi ng Lord, anak, gusto ko naman ngayon, i-focus mo ako, i-focus mo ang puso mo sa akin. Diba? Kaya inalis ng Diyos ang lahat ng iyong resources. Pinahintulutan niya ito. Hindi ikaw ay mapasama kung hindi may plano ang Diyos sa iyong buhay. Amen po? Kaya doon, nung nandun ka na sa batis of karet, ano pong nangyayari po sa buhay mo doon? Monotonous. Diba? Routine. Gigising ka ng umaga, kukuha lang ng tubig sa batis, hihintayin ng uwak, magdadala ng pagkain, kakain ka, magpapahinga ka, wala kang cellphone, wala kang Instagram, wala kang Facebook, magpipray ka sa Lord, hanggang sa dumaan ang isang taon, ang routine ng iyong buhay, paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Pero ang tanong, pagdaan ng panahon, ikaw kaya, tayo kaya, ay natuto na naituon natin ang ating puso sa Diyos? O kaya'y tayo ay nakatuon sa batis at nakatuon sa uwak na nagdadala ng pagkain? Hello? I-test po natin ang ating sarili. Tayo pong mga Pilipino matiisin. Sinong matiisin dyan? Amen po? Kaya that's why, sa ating mga trabaho, kahit dry na po ang nangyayari, mayroong mga misunderstanding, mayroong mga away na nangyayari sa amo, hirap ka na, dry na lahat sa iyong buhay, pero ayaw mong umalis. Hanggat may isang tinapay kang nakakain, kahit walang ulam. Sinong agree sa akin? Pero ang tanong, yun ba ang gusto ni Lord? Yun ba ang gusto ni Lord? Na nagtitiis ka sa kinaroroonan mo ngayon? Di ba? Tanungin mo ang sarili mo, ano yung mga pinagtitiis mo na kahit kunti na lang, kakarumpot na lang, ayaw mong umalis? Di ba? May inihanda na ang Diyos for the next level of your faith, for the next level ng maturity ng iyong buhay pananampalataya. Pero sinasabi mo, Lord, ako naman ay okay na ako sa isang tuyo. Okay na ako sa kakarampot na kanin. Magtitiis ako, Lord. Pero ang tanong, kaya mong magtiis pero si Lord hindi niya kayang tiisin na tignan ka. Nahirap na. Kaya minsan, dito po, ang tanong, kasi maunawaan po natin, kasi minsan, marami tayong tanong na bakit sasabihin mo, Lord, isang tuyo na nga lang ang natitiran, ang kinakain ko, bakit pinahintulutan mo pa na mawala hanggang walang-wala? Sino nakaranas nun? Diba? Bakit? At doon, ang sabi po ng binasa natin, ngunit dumating ang panahon na tuyo na rin ang batis. Pero si Lord makapangyarihan. Sino agree sa akin? Amen. Diba?
Ano pong nangyari noon? Sa buhay ni Moses, di ba? Pinalo ang bato, nagkaroon ng tubig. Hindi ba kaya ni Lord na yung batis, ito ay lalabas ng tubig para hindi matuyo? Kaya. Pero, tayo po, yung puso natin, yung isip natin, hanggat mayroon tayong nakikita, hindi tayo aalis. Sabihin mo sa katabi mo, ganun ka ba? Di ba? Hanggat may nakikita ka, ayaw mong umalis. Samantalang ang Diyos, mayroon na siyang inihanda for the next level. Niyayakap mo yung kakunti na yun. Sabi mo, Lord, kaya ko namang magtiis. Magtitiis ako dito, Lord. Iinom ako sa batis, hihintayin ko ang uwak, matutulog ako, hiinom ako sa batis, hihintayin ko ang uwak. Ganon na lang, paulit-ulit, paulit-ulit. Kung hindi ka napapagod, si Lord napapagod. Amen po? Kaya that's why, ang sabi po ng binasa natin sa verse 7, dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kasi po that's why, pag nagpipray kayo, nahirapan ka sa trabaho, Lord, hirap na po ako sa trabaho. Magsimula na yan ng problema. Magkakaroon kayo ng conflict ng amo. Maraming mga mangyayari. Kasi, dito kasi, pag sinabi ng Lord na, anak, umalis ka na dyan, may ibinigay akong trabaho, ayaw mo eh. Kasi walang nangyayari, tutuki. Diba? Pero nagpe-pray ka sa Lord na, Lord, pagod na ako. Kaya kung ano yung hinahawakan mo, aalisin yan ng Lord hanggang zero na yung relationship tawag dito hindi na ma-repair at magdidesisyon ka na ikaw ay umalis. Kaya that's why si Elijah, wala ng tubig. Wala na siyang mainom. Sa ayaw at sa gusto niya, siya ay aalis kasi wala na siyang mainom. Tanungin mo ang katabi mo, hanggang kailan ka magtitiis? Di ba? Ano ba yung kakarampot na lang na hinahawakan mo, ayaw mo pa rin bitawan, samantalang may inihanda na ang Diyos para sa iyo. Kasi bakit? Ayaw natin ng challenge. Kasi Lord, ang sarap naman dito eh. Mayroon nawang uwak, Lord, na nagdadala ng pagkain eh. Diba? May kakatok na lang sa iyong kapitbahay. Mare, pare, itong mga gulay oh, pangulam ninyo. Aba, yun yung mga uwak na nagdadala sa atin. Ikaw tayo naman ay, akala natin, yun na po yung best. Ayan, may nagdalang hindi uwak. Hindi uwak eh. Kaya dito po, balik po tayo. Inaalaw ng Diyos na masaid, matuyo, mawala, yung lahat ng pinanghahawakan natin na hadlang, na hindi ka makarating sa inihanda ng Diyos na next level ng iyong buhay pananampalataya. Amen po? Kaya, that's why, sa ayaw at sa gusto natin, hindi dahil hindi tayo mahal ng Diyos, hindi dahil pinarurusahan tayo ng Diyos, hindi dahil ayaw niya na tawag dito ay gusto niya na mahirapan tayo, pero ang nais ng Diyos, yung inihanda niya para sa iyo, puntahan mo, kuhanin mo. Kasi si Lord po pag nagbigay ang Diyos, hindi niya dadalhin sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi niya dadalhin sa iyo. Kukuhanin mo. Kaya that's why ayaw po natin ng challenge. Nagtitiis tayo.
kahit hirap na tayo. Kaya doon, nagkakaroon po ay nawalan po ng tubig ang batis. At doon ay nagkaroon po uli, nangusap uli ang Diyos kay Elijah. Ang sabi po sa verse 7, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Aba, si Lord punong-puno ng challenge. Una uwak, ngayon naman balo. Kaya, dito po, pagkatapos po doon sa number 1 place sa Karit, na doon po ang routine mo paulit-ulit, ikaw ay malungkot. Ang pangalawang place na gusto ng Diyos na nangyari po kay Elijah, yun po yung nag-travel siya. Ito po yung place na siya po ay nasa daan. On the road, a time of insecurity. Na kung saan, sa Bible, sa mga nag-aral po ng Biblia, mula sa batis ng Karit hanggang doon po sa Sarepta, ito po ay umaabot po ng 160 kilometers. Ang layo. Magtitiwala ka pa rin kaya sa Diyos. Walang sasakyan. Maglalakad ka. At doon, isipin po ninyo, si Elijah, nung siya po ay nag-travel, nasa daan siya, wala siyang tubig, walang pagkain, kasi hindi na po nagdala ang uwak. Ang uwak, nagdala lang po siya doon sa batis. Nung siya'y naglalakad na, sapagkat ito po yung challenge, ito po yung mag-step forward ka according to your faith sa Lord, sa iyong pananampalataya, nasasamahan ka ng Diyos, sapagkat kung saan ka i-guide ng Diyos, ipoprovide lahat ng Diyos ang iyong pangangailangan. Palakpakan po natin si Lord. Kaya, doon po, dito po nung nasa daan po si Elijah, ito naranasan po natin ito Nung iniwan mo na yung trabaho, dahil nasanay ka doon, 20 years, 15 years, tapos ngayon ay lilipat ka doon sa bagong ibinigay ng Lord sa'yo. Dahil ang trust mo sa Lord, hindi 100%, bagamat may pagtitiwala ka sa Lord, pero habang nasa journey ka, nasa daan ka, papunta doon sa bagong trabaho, ano pong nararamdaman mo? Insecure. Tinatanong mo, Lord, mabait kayang amo? Baka masungit? Baka lalong mas mahirap? Di ba? At doon ay, ikaw ay hindi lamang insecure, ikaw ay pagod, ikaw ay takot, hindi mo alam, hindi mo alam kung saan ka pupunta habang nasa travel ka, ikaw ay pagod na pagod. Kaya that's why sabi ko kanina, habang ikaw ay nagta-travel dahil insecure ka at takot ka, ano pong nangyayari minsan kapag ikaw ay nakasakay? Kapag ikaw ay nakasakay at ang dinaanan po natin, di po ba ang dinadaanan natin na daan, minsan may rough road, minsan may aakyat sa bundok, o kaya naman habang nasa daan ka, may bagyo, may storm. At doon, habang ikaw ay nasa journey, nasa daan, ano pong nangyayari? Kapag may nakita ka na parang mas maganda, anong ginagawa po natin? Bababa ka. Di ba? Kasi ayaw mo na, alam mo na yung road na dinadaanan na pupuntahan mo, mahirap. Kaya ano pong ginagawa natin? Para Jesus. Di ba? Jesus, bababa ako. Bababa ka ngayon dahil yung dinadaan na tinutungo mo, nakikita mo mahirap. Bakit nga ba naman si Lord ayaw niya tayong padaanin sa madaling daan? Di ba? Para tayo matuto. Para yung faith natin mag-grow. Para tayo lalong magtiwala sa Diyos. Kaya,
pipiliin mo na ang iyong sasakyan, ikaw na ngayon ang mag-drive. Tanungin mo ang sarili mo. Pag ikaw na ang driver, saan mo gustong pumunta? Sa madaling daan? Sa shortcut na daan? Sa magandang lugar? Pero ang tanong, doon ka ba pinapupunta ni Lord? Yun ba ang Sarepta? Hello? Ang sabi ni Lord, Joyce, Sister Joyce, pumunta ka sa Sarepta. Sabi niya, Lord, ang hirap naman eh. Ang layo-layo. Wala pang baon. Wala si Brother Budi na naghanda ng baon. Ang hirap naman, Lord. Pwede ba? Dito na lang ako sa mas malapit. At doon, pag tayo po pinili natin yung mas madali, at tayo ang nag-drive, at mas worse, pinili natin na sumakay at iba ang driver ng ating sinakyan. Sa dulo nun ay kapahamakan, sapagkat hindi si Lord ang nagdadrive, tayo po ay mapapahama. Kaya, doon po ay si Elijah, siya po ay sumunod siya sa Diyos, sapagkat sa ating journey, sabi po dito, 3 things to remember when you're in your journey. Number 1, a path of miracle is always through uncomfortable territory. Nangihingi po tayo ng miracle sa Lord. Laging ang daan ay, you feel uncomfortable, hindi ka comfortable. Hirap na hirap ka, nandun yung insecurity, nandun yung takot, sapagkat hindi mo alam ang mangyayari, hindi mo hawak ang mangyayari. At doon, kapag sa iyong journey, nararanasan mo ito, sabihin mo sa iyong katabi, malapit na ang miracle ng Diyos sa iyong buhay. Amen po? Pagtiwala lang sa Diyos. Kasi po kung ang laging pipiliin mo yung comfort zone, na mayroon ka lahat ng iyong pangangailangan, kailan po tataas ang antas ng ating pananampalataya sa Diyos? Amen po? And number 2, the source of miracle is always unexpected. Kung kailan hindi ka nag-i-expect, doon nangyayari ang miracle ng Diyos. Amen po? Kung kailan ikaw ay hirap na, dry na lahat. Pag sinabing dry, relationship, even ang health natin, nagkaroon tayo ng sakit karamdaman, wala na tayong mga resources, at gulong-gulo na ang ating mga isipan, at doon, ang iyong pananampalataya ay nagiging, ikaw ay nanghihina na sa iyong pananampalataya. Kung kailan hindi ka nag-i-expect, dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos, kahit dahan-dahan, ikaw ay naglalakad. Umaabanti ka. Hindi po yung, Lord, ang ganda namang Fiore ito. Pwede ba dito na lang ako? Alam, ang layo pa ng Sarepta. Doon pa. Dito ka na, huminto ka na dito. Kaya kahit hirap ka na, sabihin mo sa katabi mo, tumuloy ka lang. Tuloy-tuloy lang, sabi ni Brother Budi. Tuloy-tuloy lang ang journey. Hallelujah! At doon, dito po ang number 3. Sabi po, habang nasa journey ka, the pattern of miracle is always, dito po ay, sabihin po natin, CPR. Sino yung sini-CPR? Yung, di ba? Naghihingalo na. Naghihingalo ang pananampalataya. Kailangan po ng CPR. Hallelujah! Kasi dito po, basahin natin
Ang sabi po sa verse 9, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan ako roon na isang balo na magpapakain sa iyo. Ang utos po niya ay, ang pangako ng Diyos, pumunta ka sa Sarepta. Ano ang pangako? Ano ang command? Pumunta ka sa Sarepta. Ano ang promise? May magpapakain sa iyong balo. Amen po, yun po ang promise ng Lord. Tapos, so letter C is command, letter P is promise, letter R, risk. Amen po? Kasi kailangan mag-step out ka sa iyong faith. Kasi po, pag ikaw ay, sabi ng Lord, pumunta ka sa Sarepta. Kasi natuyo na yung batis. May magpapakain sa iyo doon. Ang magpapakain sa iyo doon ay isang balo. Aba, si Lord punong-puno ng thrill. Sino ba naman ang magkakaroon ng lakas ng loob na aagawan mo pa ng pagkain yung balo? Di ba? Di ba? Kaya that's why, pag sinabing pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kanino ka ba magtitiwala? Sa Diyos o sa iyong nakikita? Mahirap. Kasi bakit? Pagdating po ni Elijah sa Sarepta, ano pong ginagawa ng balo? Namumulot ng panggatong. At ang sabi niya ay, nung nakita niya, ano pong sabi ni Elijah? Pwede bang makiinom? Tapos sabi niya ay, at pwedeng ipagluto mo na rin ako ng tinapay. Aba, Kuya Arnold, ha? Pupunta ka ng Sarepta, alam mong walang ulan, walang pagkain, tapos para kang pumunta ng restaurante at nag-order ka ng tinapay na mainit. Wow, ha? Ang tindi ng iyong pananampalataya. Alam mo, wala nang ulan, wala nang farina, wala nang pagkain, wala nang tawag dito, wala nang ani. Tapos pupunta ka doon sa isang balo at sasabihin mo, sino po ba ang balo dito sa ating example natin? Sister Nelia, ayan. Aba, Kuya Arnold, ha? Pumunta sa Sarepta, ba nandun si Sister Nelia, namumulot ng panggatong. At ano po ang sabi doon? Ang balo, namumulot ng panggatong para sa last meal. Diba? Huling hapunan, huling pagkain, huling farina, huling langis. Kaya, nakita po natin dito, pagdating po doon ni Elijah doon sa Sarepta at nakita po niya ang balo na namumulot siya ng kanyang para panluto ng huling hapunan. Nanghingi po ito ngayon si Elijah. Ito po yung faith po natin na maging bold po tayo. Na pag inutos ng Diyos, kasi po ay ito po yung miracle ng Lord eh. Kapag ang isang sitwasyon na hopeless case, hopeless na situation, kapag wala ang Diyos, walang pag-asa. Pero gaano man ka-hopeless ang situation, ang case, may sakit karamdaman, walang-wala, but with the presence of God, lahat ng hopeless case ay nagkakaroon ng pag-asa sapagkat ang Diyos gagawa ng himala sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, ito po yung pagkakaiba na anuman ang nararanasan natin sa buhay, na gaano man kahirap ang nararanasan natin, pagkasama natin ang Diyos, laging may pag-asa. Amen po? That's why ikaw at ako, hindi po tayo pinabayaan ni Lord. Ano man ang naranasan natin? Nagkaroon man tayo ng dryness, ang dami nating naranasan ng mga trials, sufferings,
na mga naranasan natin. Ngunit ikaw at ako, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Gumawa at gumawa ang Diyos ng miracle sa ating mga buhay. Amen. Amen po. Kaya that's why, dito po, ano ba yung pinaka-reason ng Diyos na dalhin si Elijah sa third place, sa Sarepta? Ano ba ang reason ni Lord? Ano ba ang reason ni Lord para tayo ay inaalaw niya na dumaan tayo ng sufferings? Ito po yung test of faith. Ito po yung test sa faith po natin. Kasi po ay, ito pong lugar ng Sarepta, ito po ay, sabi po sa Biblia, south of Sidon. Sa kapanahunan po natin, ito po ay Lebanon. Sa kapanahunan natin sa Lebanon, ito po ay city na sabi ay nakakatakot. Ito po yung lugar na kung saan ipinanganak si Jezebel, na kung saan siya may gustong pumatay kay Prophet Elijah. At doon, ang sabi po dito, Zarephath means a place of purification with fire. Ito po yung place of purification. A place of refinement is melting place. Smelting means is the extracting of precious metals by heat. Sa palagay nyo kaya, pag inaalaw ng Lord na tayo po ay dinadala for purification sa Zarephath, ito ba ay inaalaw na lang ng Lord ng ganun-ganun na lang? Hindi po. Kasi may plano ang Lord. May purpose ang Lord. Na ikaw at ako ay hindi lamang para mapapurihan ang Diyos, kung hindi ikaw at ako magsilbing pagpapala sa maraming tao. Kaya that's why si Elijah, pumunta po siya sa Zarephath, sapagkat marahil ang lugar na ito ay hindi po ito lugar ng mga mananampalataya, pero marahil ito pong byuda, ito pong ginang na ito, nananalangin siya. At nagkataon na si Elijah ang ipinadala. Kaya, ikaw at ako ay pagnais ng Diyos na gamitin po tayo ng Lord for God's glory. Tayo po ay dadalhin ng Lord sa Zarephath, sa ayaw at sa gusto natin. Idadaan po tayo purification, na yung heart po natin, pag dumaan po sa testing, yung heart po natin, lalo tayong magtitiwala sa Diyos, na anuman ang maranasan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos. That's why, kapag po dumating yung oras ng testing, maging bold po tayo sa ating pananampalataya, kagaya po ni Elijah, na nandun po yung boldness of faith niya, na ang sabi niya doon po sa ginang, ang sabi niya, pwede bang makiinom at ipagluto mo na rin ako ng makakain? Ang sabi po ng balo, alam po ni Yahweh na inyong Panginoon na itong pamumulot ko ng panggatong, ito ay huling hapunan na lang. Pero ang sabi po ni Elijah, ang sabi niya, gawin mo. Sabi niya, ang iniisip mo na magluto siya ng huling hapunan at ipagluto mo rin ako. At ang sabi ni Yahweh, habang hindi uulan, hindi mauubos ang harina at ang langis hanggang sa takdang panahon. Kaya that's why, hindi kayo nagtataka na minsan nakikita mo ang iyong pangangailangan, nakikita mo ang pera mo sa bangko, wala na. Nakikita mo yung mga pinamalengke mo, paubos na. Nakikita mo yung mga babayaran mo, wala ka nang ibabayad. Nakikita ng iyong mga mata, pero ang Lord, siya po'y tapat. Dahil sa pagsunod natin sa Kanya, sa pagbibigay natin sa Kanya ng ating ikapo, ang sabi ng Diyos, subukan nyo. Amen. Di ba ang hamon niya? Subukan nyo ibigay
ang inyong ikapo. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala na walang sukat, kalagyan. That's why ngayon, ikaw at ako, hindi kayo nagtaka. Dumaan tayo ng maraming crisis. Pero buksan mo ang frigo mo. May laman. Di ba? Buksan mo ang bahay ng Pilipino, aba may 25 kilos of rice. Di ba? Hindi lang 1 kilo. At doon ay buksan mo ang mga pangangailangan. Napakarami sapagkat ang Diyos tapat siya sa kanyang pangako. Pero ang tanong, yung CPR, may command ang Lord, may promise ang Lord. Tawag dito, ikaw ay mag-act ka sa faith mo. Yung risk, ibigay mo. Sabi ng mata mo, pag ibigay ko itong ikapu ko, aba, itong buleta na ito, bayad ka na sana. Di ba? Pero pag binayaran mo yung buleta na yan, hindi mo ibinigay ang ikapu mo, wala ka ng pera. Kasi walang darating. Pero nung ibinigay mo yun sa Lord, yun ang ginamit ng Lord na gumawa ng himala, naggagawa ng himala sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Hindi ka magtaka, mayroon na lamang kakatok. Hindi lang uwak, mga uwak. Pinadala ng Lord. Wala kayo. Amen po. Kaya that's why, ang Lord, huwag po tayong magreklamo. Itong 3 place na ito, saan po tayo dito? Ikaw ba yung nandun ka sa batis ng kaharit? Na ang ginagawa mo routine? Niyayakap mo yung isang tuyo? At doon, Lord, salamat. Pagising ko, may kanin, may tuyo, masaya na ako. Pero si Lord hindi masaya. Kasi may inihanda siya. Kaya lang, yung act of faith mo, ikaw ay lumabas. Ikaw ay magtiwala sa Panginoong Yesus na ikaw ay dalhin sa pangalawang level. Ikaw ay dadalhin niya, ikaw ay mag-journey. Kahit hirap na hirap ka, insecure ka, magtiwala ka sa Lord sapagkat pag nagtiwala ka sa Lord, sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pababayaan ni Lord. Amen po. Kaya, kung tayo man po yung nasa unang place, ito po yung panggising ng Lord sa atin. At sabihin mo rin sa iyong katabi, umalis ka na dyan. Mag-travel ka. Abutin mo ang gustong ang inihanda ng Diyos para sa iyo. I-accept mo yung challenge ng Lord. Di ba? Huwag tayong magtaka na yung mga nag-opening prayer ngayon sa mga susunod na mga buwan, aba mga prayer leader na. Amen po. Dapat nung sinabi ko yon, ginanyan mo ang kamay mo, akin yun. Di ba? At yung nagpe-prayer lead naman ngayon, aba magiging preacher na sila. Di ba? At doon, lalapit na sila kay Rev, sasabihin kay Rev, Rev, kailan mo ba ako schedule na mag-preach, Rev? Di ba? Kaya, yun po yung nais ng Diyos. At kung tayo man po ay nasa daan para puntahan yung prepare ng Lord at ikaw ay takot na takot, insecure ka, huwag kang mag-alala, ano man ang nararanasan mo, hanggat katabi mo si Lord. Walang mangyayaring masama sa iyo. Amen po? Tayo pong lahat ay representative ng ating Diyos. Saan man tayo magpunta, saan man tayo pumunta, sasamahan tayo ni Lord at tandaan po natin, we are the representative of Christ. Maging pagpapala tayo sa lahat ng ating pupuntahan. Amen po sa mga magbabakasyon. At kung ikaw naman sa oras na ito, dumadaan ka ng purification. Dinadaan ka ng Lord sa apoy.
hirap na hirap ka, uncomfortable ka, nandoon yung hirap na nararanasan mo. Huwag kang mag-alala sapagkat ang miracle ng Diyos ay mararanasan mo sa iyong buhay nang sa ganon, lalo kang maging effective sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen po. Kaya tanggapin po natin ang challenge na nais po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, kung babasahin natin, dito tayo magtapos, kung babasahin po natin ang chapter 17, ito po ay naranasan po ng balo ang miracle ng Diyos. Hindi lamang po ang lingkod ng Diyos, kung hindi yung balo, naranasan niya, hindi po siya naubusan ng pagkain sapagkat ang miracle ng Diyos ay kanyang naranasan. Amen po? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang magpatumpik-tumpik, ikaw ay sumunod. Tandaan mo ang CPR. Ano po ang CPR? And then, huwag mo lang kuhanin yung dalawa. Kulang kapag CP lang. Kailangan CPR. Amen po? Kailangan ikaw ay mag-step out sa iyong pananampalataya upang maranasan mo ang ang miracle ng Diyos sa iyong mga buhay. Kaya sabi po dito, in conclusion, always remember at sabihin mo sa iyong sarili, God is all I need. God is all I need. Where God guides, God provides. Amen po? I must trust Him one day at a time. Importante po ito. Kailangan ang harapin mo yung bawat araw lang. Kasi po kung iisipin mo ang isang linggo na gagawin mo, ikaw ay, sabi natin mababaliw ka. Di ba? That's why, ang sabi ng Lord, ang ibibigay niya sa atin ay daily bread. Yung kaya nating i-handle. Amen po? I must trust Him one day at a time. God's promise established and my obedience, CPR, God promise and rest. And Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory and Christ Jesus. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Ang kailangan lang po natin, sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay magtiwalang lubos sa Diyos. Amen po. At kapag ikaw ay nakasakay at si Jesus ang iyong driver, huwag na huwag mong paparain ang autobus at sasabihin mong, Jesus, ako'y bababa. Kung ano ang destination, sa rekta man ang destination, ikaw ay tumuloy for God's glory, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen po. And challenge, saan ka man sa oras na ito, ano man ang iyong sitwasyon sa buhay, ikaw ba ay magtitiwalang lubos sa Diyos at hahayaan mong ang Diyos ang gagawa ng mga bagay na hindi mo kaya. Sabihin mo sa iyong katabi, ang hindi mo kaya, gagawin ito ng Diyos para sa iyo. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah!